tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi ganun sa simula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humihiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-aasawa ng iba ay nangangalunya. At ang mag-aasawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag na lang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makakatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakakapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Naalala ko ho, nung bata ho ako, nang inutusan ho ako ng nanay ko at hindi ho ako nakinig sa kanyang bilin, sabihin niya sa akin, o tama na yung TV na yan, tulungan mo ako, tama na yung TV, maligo ka na. Tapos hindi mo papansinin. Patuloy pa rin ako sa panonood ng TV, at parang wala akong naririnig sa sinasabi ng nanay ko. At pakatlong balik niya, sabi niya, di ba sabi ko sa'yo, tama na yan, maligo ka na? Ang tigas talaga ng ulo mo. Sa atinong ebanghelyo, nung tinanong si Jesus bakit pinahintulutan ni Moises na maghiwalay ang mag-asawa, ang sagot niya, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ang iniisip natin, yung taong matigas ang ulo, pasaway. Ayaw makinig, ayaw matuto. Pero kung titignan din natin,
ang tao rin na matigas ang ulo, sarili lang ang iniisip. Yung kaginhawaan niya, yung gusto lamang niya, wala na siyang pakialam sa iba. Kaya ang taong matigas ang ulo, sarili lang ang iniintindi, sarili lang ang iniisip, kaya ang taong makasarili, matigas ang ulo. Dahil hindi na siya nakikinig. Minsan, aminin din natin bilang mga Kristiyano, nagiging matigas din ang ulo natin kung ang atensyon lagi natin ay para sa sarili lamang natin. Ang mister, nagiging matigas ang ulo niya kung hindi na siya nagiging tapat sa asawa niya. Nang bababae na yan, naglalike na ng picture ng ibang babae. Magkakasubukan talaga ng tigas ng ulo kasi kung plato na ang lumipad sa iyo, tignan natin. Kung nananakit na, sarili na lang iniisip, yung sarili niyang emosyon, yung galit niya, ibubuntong sa asawa. At nasasaktan na niya, sarili lang ang iniisip, matigas ang ulo. Kaya magandang paalala sa atin ng ebanghelyo natin, na ang tao na nakikinig sa salita ng Diyos, hindi matigas ang ulo, dahil handang makinig, handang isipin ang kapwa niya. Kung sana lang, iniisip ng buhay na mag-asawa, ang kapakanan ng bawat isa, sana wala na tayong problema. Kung iniisip ng mister ang kapakanan ng kanyang misis, ayaw niyang saktan ng kanyang misis, sana wala tayong problema. O kahit sa kabila ng mga problema, minsan may mga araw na gandang-ganda ka sa asawa mo, o gupong-gupo ka sa mister mo, may mga araw din naman, gusto mong paluin ng plato yung mister mo. Pero kahit ganun pa man, pinipili mo pa rin siya dahil mahal mo siya. Ang pangako naman ng kasal, ng buhay mag-asawa, hindi araw-araw masaya. May mga ups, may mga downs, may mga pagsubok, may mga araw na masaya, para naglalakad sa alapaap. Huwag mo lang kalimutan ang anniversary ninyo, Pag nakalimutan mo ang anniversary ninyo, good luck sa iyo. Prayers na lang sa iyo, Pero may mga araw na sinusubukan natin, pinipili yung taong pinakamamahal natin. Minsan effort din. Dahil mahal mo, pinipili mo. Dahil mahal mo, iniisip mo yung kapakanan niya. Iniisip mo siya. Paano ka magiging mabuting asawa sa kanya? Paano mo siya mapaglilingkuran? Kasi ang tao marunong magmahal, iniisip yung kapwa niya. Ang tao matigas ang ulo, sarili lamang ang iniisip niya. Kaya sa kabila ng mga problema at suliranin ng buhay mag-asawa, ang simbahan hindi bingi. Kaya nagkakaroon ng paghihiwalay, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa buhay mag-asawa dahil sarili ang iniintindi. At ang gusto niya, yung paligid niya, tutugma sa ayon at gusto niya. Balikan natin, ang taong iniisip ang sarili, matigas ang ulo. Hindi na marunong makinig, hindi na marunong isipin ang kapwa niya. Kaya maganda yung paalala sa atin ng ebanghelyo natin ngayon. Oo, minsan may nangyayaring mga hindi pagkakasunduan
sana lang naaayos. Meron din namang pamamaraan para maayos ang buhay mag-asawa. Kaya meron tayo dito sa simbahan na marriage counseling. May marriage counselor tayo rito. If you find your place na ganoon, nahihirapan ka na sa buhay mag-asawa, pero gusto niya pa rin ayusin ang inyong relasyon, hindi masama humingi ng tulong. At may mga pagkakataon din naman na aminin natin na hindi na talaga maayos. Ang simbahan din naman, hindi ibig sabihin nun, hindi, magbalik kayo. Paano kung binubugbog ka na? Paano kung punching bag ka na ng mister mo o ng misis mo? Ang turo ba ng simbahan, manatili kayo, bahala kayo. Hindi ho ganoon. Wala akong sinasabing ganoon ng simbahan. Kaya nariyan ang realidad ng annulment. Huwag niyong isipin simbahan, ay KJ naman yung simbahan, wala namang pakialam sa amin. Sabi ng no divorce. May iba kasing remedy. May iba kasing pamamaraan na maaari at mas maayos. Na problema nila, mahal daw yung annulment. Bakit hindi nila murahan? Diba? Reklamo ng reklamo yung ang mahal daw. Sila ngayon may kapangyarihan na gawing mura yun eh. Hindi naman kami eh. Sila nga yung pwedeng gumawa ng paraan na yun eh. Dahil anong iniisip? Baka sarili na yung iniisip. Sariling kapakanan, sariling kaginhawaan. Hindi nakahandaang maglingkod at mag-alay. Yung santong pinagdiriwang ho natin ngayon, si San Roque, kung titignan po natin yung kanyang damit, pili na lang po kayo kung dyan o dito. Kung gusto mas malaking imahe, ito ho, no? Kung gusto mas maliit, yun na, pili na lang ho kayo, no? Ano mas gusto ninyo, A or B? No? Pero kung titignan mo yung damit niya, meron shell. Ito'y paalala na siya ay isang peregrino o isang naglalakbay sa isang pilgrimage. At habang nagpipilgrimage ho siya, may kumalat po na epidemya, sakit. At imbis na magtuloy-tuloy si San Roque at isipin niya, ay bahala na kayo dyan, basta ako, kailangan focus ako sa goal ko. Marating ko yung pupuntahan ko sa aking pilgrimage. Pero hindi niya iniisip yung sarili niya, pero ang ginawa niya, tumigil siya. At kinalinga niya ang mga nagkaroon ng sakit. Kinalaunan, habang nangangalaga siya sa mga may sakit, siya din ay nahawa. Kaya sa kanyang imahe, nakataas yung kanyang damit at parang may sugat. Dahil siya din mismo ay nagkaroon ng sakit. Kaya para hindi na siya makahawa, ang ginawa na lamang niya, umakyat siya sa bundok at nag-isolate. No? Pero, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Paano siya pinatnubayan ng Diyos? Kaya ho, sa kanyang imahe, merong pong aso sa tabi na may kagat-kagat na tinapay. Hindi po ibig sabihin nun ay fur dad ho siya, no? O mahilig sa aso. Yung aso ay paalala na sa pagbibigay ng sarili ni San Roque sa pangangalaga sa mga may sakit at pagtulong sa pagpapagaling sa kanila, nung siya na yung nagkasakit, hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Dahil ang ginagawa ng aso sa talambuhay ni San Roque ay dinadalahan siya ng pagkain araw-araw. Habang siya ho ay naka-isolate,
may sakit, ang kumalinga sa kanya ay ang Diyos. Kaya ho yung aso na may dalang tinapay ay tanda din ng pagkalinga ng Diyos kay San Roque na inisip ang kapakanan ng kapwa niya. Kaya ho, ang tao na marunong isipin ang kapakanan ng kapwa niya, pinapatnubayan ng Diyos. Ang tao marunong magmahal sa kapwa niya, kahit kailan, hindi pinababayaan ng Diyos. At yan ay nakita din natin sa buhay ni San Roque. Kinalinga ng Diyos, pinatnubayan ng Diyos, dahil siya mismo ay nag-alay kahit ang sariling kaginhawaan niya para sa mga may sakit. Maganda rin pa imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na tularan ang halimbawa ni San Roque. Isipin ang kapakanan ng iba, hindi sariling kaginhawaan, hindi sarili lamang, kundi isipin natin paano din tayo makakapaglingkod sa iba. Pwede rin natin makita yan sa buhay mag-asawa, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Huwag sarili ang intindihin. Huwag maging matigas ang ulo. Hindi ikaw ang sentro ng solar system. Hindi iikot ang lahat sa iyo. Ang taong handang maglingkod, handang magpakababa, handang ialay ang sarili, handang paglingkuran ng iba. At yan ang tao na totoong nagmamahal. Dahil si Jesus Nazareno ang unang nagmamahal sa Kanya. Amen.